bayani daw si Bongbong kasi siniwalat niya yung korupsyon. Anong kabayani doon? Kabangagan, sindikato. In-expose na yung sarili niyang gobyerno para baligtas siya sa kahiyan. Eh wala daw siyang kinalaman. Anong walang kinalaman? Binagbantaan mo na nga Supreme Court na i-shutdown mo yung gobyerno nung pinapasa yung budget na yan. Nung ninakaw na wala nang kinalaman, ano yun? Sabi niya, baka lasing siya sa kapangyarihan. Sabi niya hindi niya alam kung anong nangyari, bakit hindi mo alam, ikaw yung nagre-release ng pondo. Ikaw pumirma sa Ikaw pumirma ng releasing. Hindi ma-release ang pondo ng kabanbayan pag walang pirma ni Marcos. Lulukuhan yung taong bayan. Sabi nga ng mga lawyers come on, hindi kami maniniwala sa pinagsasabi mo na wala kang kinalaman. Ikaw yung leader na hinalal ng taong bayan. At ikaw yung nakatago ng pera ng kabayan ng bayan, tapos ikaw din ang leader ng sindikato. Hindi mo kasi ma-release pag walang pondo mo, walang perma ni Marcos. Yung bilyon-bilyon na yan. Di ba sabi nga ni Manuel Bunuan, wala silang kapangyarihan mag-release ng bilyon-bilyon na pondo, kundi hanggang 600 million lang sila. Yun. Katotohanan ng investigation sa Dolomite, ang focus ay Dolomite. Pero ang nakawan sa Ghost Project sa Bulacan, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ay ang totoo dyan talaga, mapagtakpan si Marcos at grupo niya na leader sa sindikato. Mga kababayan, tandaan nyo, nung pag ginawa yung budget na yan, nung nagsampa si Atty. Vic Rodriguez sa Supreme Court, ano sabi ni Marcos noon? I-shutdown niya ang gobyerno pag kinatikan ng Supreme Court ang 2025 budget. Ano ibig sabihin noon? Talagang nakahanda na, planado na yung pagnanakaw nila noon. Ang Dolomite kompleto sa dokumento, pero ang flood control Ghost Project wala kompleto sa dokumento pero walang actual na flood control. Talagang sila talaga ay planado na nakawin nila yung pera ng taong bayan sa pamagitan ng mga congressman, sa pamagitan ng mga taga-DPWH. Gusto lang nila ilihis ang katotohanan sa likod ng anomaliyang administrasyon ni Marcos. Nakawin nila yung pera ng taong bayan. Ayan na mga kababayan natin, si Orly Gutisa. Ano ginawa nila kay Orly Gutisa? Ay nililihis nila, tinira nila sa fake na affidavit daw. Pero sabi nga ni Coratong Baliling, ni Lacson, ay yung panunumpa ni Orly Gutisa ay at testamento niya sa Blue Ribbon Committee ay authentic. Sir, bilang isa ka sa mga saksi dito sa pagsasakay sa Manila Dolomite Pits, doon sa sinabi ni Legarda na walang halaga Dolomite Pits, ano po masasabi niya doon? Ang masasabi ko dyan, kasi bilang mahihirap, maliit na tao, malaki ang benepisyo ng Dolomite Pits sa taong bayan. Kagaya nung taga Palawan, pumunta pa rito. Tinanong ko, sa tingin niyo ba may walang benepisyo ang taong bayan? Malaki. Sa local tourist, dinaragsa ito ng local tourist sa iba't ibang bahagi ng bansa. Galing Cebu, galing Ilocos, galing Palawan, galing Mindanao. Malaki ang impact nito sa taong bayan. At for your information, Senator Legarda, malaki ang benepisyo ng Dolomite sa taong bayan. Unang-una, itong Dolomite ay nag-neutralize ng acid ng dagat. Dahil sa Dolomite, yung maitim na tubig, luminaw. Ikaw, bilang senador, mayaman ka, wala kang pakialam sa Dolomite nung ginagawa. Ang gusto mo kasi ng Dolomite, taniman ito ng bakawan. Pag tinaniman mo yung ng bakawan ito, isabit kita sa bakawan. Ano yung mabubuhay? Mabubuhay, buhaya katulad niya. And do you think, sir, sa from 2019 to until 2021, do you think overpriced nga po ba talaga ang Manila Bay Dolomite Pits ayon kay Terry Ridon? Hindi. Nandiyan si Villar, imbestigahan niya. Nandiyan si Secretary Simato. Gusto lang talaga ni Terry Ridon na ilihis ang investigasyon ng ICI
para sa flood control. Nagos flood control. Kasi totoo lang, in-interview ni Ted Filon si Attorney Domingo Cayusa sa programa niya para mas mabilis, sabi ni Attorney Domingo Cayusa, bakit hindi mo na i-kunin yung mga ninakaw nilang pera sa pamagitan ng forfeiture case bago kasuhan sila, ma-determine kasi yung kinita nila buwan-buwan o sahod nila kung saan nila kinuha yung limpak-limpak na bilyon-bilyon. Kasama na dapat si Marcos doon, imbestigahan at i-forfeiture na yung kayamanan niyang kinikita. Di ba nangyari yan sa tatay niya na nag-deposit ng dollar sa Swiss bank, umabot ng $683 million. Ang linaban nila PCGG Carranza doon ay forfeiture case na pumapayag may batas ng Supreme Court na ikaw bilang mamamayan, kung sobra-sobra yung pera mong kinita sa sahod mo, saan mo kung kinuha yan? Kundi bilang government official, nagnakaw ka sa kaban ng bayan. Ano masasabi niyo sa napabalita na sinabi ng isang congressman na mayroon palang bagong budget na nagkakahalaga ng 700 million, pero sa ngayon parang wala kang nakita ng bagong improvement dito sa Dolomite Beach. Wala naman talagang development ay sa billion-billion nga, madali nilang nakawin sa 900 million pa. But sa tingin mo kung bakit nila gustong imbestigahan itong Dolomite Beach? Sabi ko nga paulit-ulit, gusto nila magpagtakpan yung investigasyon ng ghost project ng flood control or over the Philippines para yung atensyon ng tao dito mapokus sa Dolomite malihis. Yan ang katotohanan dyan na maraming nakikisawsam ng mga politiko. Tandaan natin naman yung gustong mag-imbestiga dito, si Ridon ay sinibak ni Duterte dati yan. At ngayon, sino bang partido niya ngayon? Ni Ridon, yung Ako Bicol. Sino ba yung kuha ng grupo na Ako Bicol? Siko. Kapwa din magnanakaw. Ayun. Talagang doon lang tayo sa katotohanan na malapit na matumbok ang mastermind, kasi kaso lang talagang para mapagtakpan muna. Kasi pag natumbok na nasa Malacanang ang utak ng sindikato, yung taong bayan mag-aalsa yan. Katulad ng ginawa sa Sri Lanka, katulad ng sa Nepal, katulad sa Indonesia. Ang Sri Lanka, unang-una talaga yan. Pero muna sa first 100 na inflation, hindi pa nag-alsa ang mga Sri Lankan. Inantay muna nila ng 300% at nagkaisa ang taong bayan. Linusob yung kanilang palasyo ng presidente nila at tumakas ang presidente. At nanumbalik yung tiwala ng mga foreign creditors, investors sa Sri Lanka nung nireforma yung Sri Lanka. Ngayon tahimik ang Sri Lanka yan. Hindi yan malayo sa atin kasi ngayon ang economy na natin ngayon ay bagsak. Kinain na yung palitan ng dolyar. Ano bang epekto nito siya kapag pumalo ng $59? Di magmahal ang bilihin. Yung bilihin mo na dati na kaya mo abot kamay ngayon, papalo yan. Isang daan mo, halaga na lang ay 40 pesos. 1,000 na. Hindi, isang ano nga. Alam mo, kaya nung panahon na yan, yung 100 na yan ay matatag. Noong panahon ni Duterte. Ngayon kung uabot pa ng 60 yan, yung 100 mo, kapalit na ng 1,000. 1,000. Ay, siyempre 1,000? Wala ka nang mabibili. Pero, hindi na. Pero sir, pero ito sabi nga ng mga ekonomista, darating pa yan maging $80 yun. Talagang talamak na. okay. Sir, hindi na Pangulo si Digong, pero bakit nananatili kang Duterte supporters? Kasi naniniwala ako sa Duterte brand of governance. Noong panahon ni Duterte bilang OFW, umuwi ako dito, no? Yung mga programa ng gobyerno noon, pag qualified ka, mag-email ka lang, darating na yung ayuda. Wala nang chichiburitsi magpaluap ka na magpaluap. Wala pang ilang araw, nandiyan na. Kagaya ng programa ni Bongo na 30,000 na student assistance para sa mga anak ng OFW. Nag-email ako sa chat. Nakasisi sa Dole, nakasisi sa OWA. Wala pang isang linggo, nirelease na yung hindi ko in-applyan ng 10,000 na student assistance ng OWA. After 1 week, sumunod na yung 30K. Tinawagan ako, sir, kunin mo na yung 30K sa
isang padalahan dyan na walang bawas yan, 30,000 talaga yan. O hindi ako nakaalis, after a month, tumawag uli ang tuli. Sir, nakaalis ka na ba? Hindi pa. Wait, sir, tanggapin uli yung second chance na 20K. Walang korupsyon sa panahon ni Duterte. Kasi saan yan yung may korupsyon? Yung maraming bureaucratic rented doon sa papilis na papilis. Matatandaan nyo ngayon nung nag-release si Duterte ng ayuda, 10,000 sa bawat Pilipino. Ang ginawa ng barangay chairman sa Santa Misa at saka barangay Kagawad, ninakaw nila. Hinati-hatian nila. Anong nangyari sa barangay chairman at Kagawad? Pinakulong ni Duterte agad, immediately. Yun ang gusto kong gobyerno, may aksyon. Nakikita nyo. Kita nyo, yung Boracay, 6 months lang pinalinis. O, yung ibang project ng Sisilix, ng Malay Connect sa Cebu. Baka tingin pa ni Bangag yan. Expressway. At yung expressway, yung State Street, inaangkin ng mga Dilawan yan. Ano sabi ni Ramon Ang? Hindi ang credit sa Dilawan yan, kundi kay Duterte. O, ano masasabi nyo? Yung Pangil Bridge na yan, hindi ba si Duterte ang nagpagawa? Ano sinumangkin? Si Bangag? Si Bangag. Kasi siya yung nag-inaugurate na, sir. Ay, siyempre talagang ikaw mag-inaugurate. Siya na yung presidente. Siya na ang presidente, pero tapos na yan. Correct. Tingnan mo, LRT extension sa Cavite. Panahon pa ni Juan yan, Pinoy, panahon pa ni Gloria. Pero sino nagpagawa yan? Si Duterte. Pero sino umaangkin ng extension 1 ng LRT? Si Bangag na naman. Yung Pasig River Esplanade, sino nagpalinis niya? Phase 1, Duterte. Phase 2, 3. Si Duterte, pero inaangkin ng mga Bangag. Eh bakit tuwing matapos yung phase dyan, may inaugurasyon? Ay, Bangag mo. Sir, linawin lang Hindi natin. na matapos-tapos. Noong 2022, sino ba yung sinuportahan mo bilang Pangulo ng... Ay, let's say, pinudol ako ni Marcos. Sinuportahan ko dahil kay BP Sara yan. Pero malaking panghinayang ko, galit ko. Lahat ng mga kaibigan ko, inaway ko dahil sa pagsuporta kay Bangag. Dahil kay BP Sara. Ngayon, magkaaway-away pa rin kami. Dahil sabi nila, pinagtanggol mo yan sa Bangag, so magtiisan mo. Let's see, Bangag yan. Ayan o, ayan o. Alam mo, sabi nga ni Duterte, tagagawa ako ng tagagawa isang lingkod bayan, kagaya ng Boracay. Gusto nilang papurihan si Duterte. Pero sabi ni Duterte, wag. Dahil kasi kami, lingkod bayan. May sahod na kami, may tinatangkap sa ginagawa namin. May tarpulin yun, May tarpulin yan, pinabaklas ni Duterte. Dito sa Pasig River, ano sabi ni Duterte? Sige, ibigay mo sa kanya. Wala akong pakialam, basta yung tumanim sa isipan ng tao. Ako ang kauna-unang nagpalinis yan sa Pasig River. At yung esplanades ay tinabunan lang ng mga Bangag na Nagtaka nga ako, tuwing pagkatapos na phase 1, meron namang 100 meters lang. Sa katunayan, Inauguration na naman. Katatlong inauguration na sila. May esplanades na talaga dyan nakatayo. At yan sa Ay, likod Garibaldi. ng Arroceros Park, Arroceros Park. may esplanades na yan. Tapos doon sa Santras, may malapit doon sa Ayala Bridge, may esplanades yan. Pero Si Duterte ang nagpagawa niyan, hindi si Bangag.